10 taon na mula nang mapunta ako sa katawan ng isang itinakwil na prinsipe. Ang ama kong emperador, nagtanan kasama ang kanyang di malilimutang pag-ibig. Pati ang mga kapatid ko, sumunod din sa ama namin para habulin ang anak ng babaeng yun. At dahil doon, dahil sa pagiging sunod sa Niren sa pag-ibig ng buong pamilya ng hari na parang mga karakter sa romance novel, naka-jackpot ako at naging emperador. Pero pagkatapos kong maluklok sa trono, nalaman kong hindi lang pala ang pamilya ng hari ang parang galing sa drama. Pati mga ministro, kanya-kanya ng kwento ng tunay at peking anak na babae sa kanilang mga pamilya. At ang mga general na bumabalik sa kabisera, laging may dalang espesyal na pasalubong. Kaya para maiwasang maging extra lang na emperador sa kwento, noong pumipili ako ng mga pinuno para sa Imperial Guards, pinili ko lang yung mga may pangalang Wang Lin, Ye Fan, at Xiao Yan, mga pangalang simple at madaling tandaan. Xiao Yan, Ye Fan, Wang Lin. Yung mga pangalang magaganda pakinggan at may malalalim na kahulugan. Malamang pangalan ng mga bida sa romance novel yan. Lahat sila, ipinatapon ko sa malayo. At para naman sa unang pagpili ng magiging asawa ng bagong emperador, ipinasa ko ang gawain sa tita ko na laging bukang bibig ang pagkakaiba ng anak sa legal na asawa at sa hindi. Mula noon, mababa ang tingin niya sa ama kong anak sa labas. Isang anak sa labas na naging emperador. Anak pa rin sa labas yon. Iniwan ang kaharian para lang sa isang babae. Dapat noon pa lang ay ipinagbili ko na siya. Pero sa akin, na isang lehitimong prinsipe, lagi siyang magalang. Inutusan niya ang lahat ng ministro sa korte na may mga anak na babae. Na bawat isa ay kailangang magpadala ng kahit isang anak para sumali sa pagpili. Ang utos, dapat lehitimong anak na babae. At pagsapit ng araw ng pagpili, sinalakay ng tita ko ang mga tahanan ng mahigit kalahati ng mga ministro sa kabisera. Mayroong mga pinarusahan dahil anak sa labas ang ipinalit sa lehitimong anak. Mayroon ding nagpadala ng peking tagapagmana sa palasyo. Sa huli, 5 babae na lang mula sa mararangal na pamilya ang natira. Habang pinagmamasdan ko ang mga babaeng nakatayo ng may gilas pero bahagyang kinakabahan sa aking harapan, hindi ko mapigil ang humalakhak sa isip ko. Galing ko talaga. Isang magaling na diskarte ang nagawa ko nang walang kahirap-hirap. Sa isang pagpili lang ng mapapangasawa, nalinis ko na ang karamihan sa mga ministro na parang mga karakter sa drama. Sulit na sulit. Pagkatapos kong matuwa, inayos ko ang aking itsura. At akmang palalapitin na sana sila. Tingnan ko nga kung sino ito. Isang dalaga ang biglang humakbang pasulong. At nagbigay pugay sa akin sa formal na paraan. Hindi po ako maaaring magpakasal. Ang inyong lingkod, si Lin Wanner. Anak po ng kalihim ng paggawa. Patawad po, ngunit hindi ako maaaring magpakasal sa kamahalan. Ang inyong lingkod po ay may karamdaman kung saan nangingilabot ako sa mga lalaki. Kapag ako'y nadidikit sa isang lalaki, nagkakaroon ng mga pulang pantal ang aking mga braso't binti. Kung ano-anong kakaibang sakit na lang talaga ang naiimbento ng mga babae. Kung talagang mayroon kang ganyang sakit, mas mabuti pang wala ka ng mga braso't binti. Putulin ang mga iyan. Kamahalan, maawa po kayo. Wala po akong sakit, mayroon na po kasing ibang tinitibok ang puso ko. Nagmamakaawa po ako. Kamahalan, naway pagbigyan niyo ako. Kamahalan, hindi ko po sinasadyang linlangin kayo. Kamahalan, kalad ka rin siya palabas. Bitawan niyo ko. Hindi niyo ito maaaring gawin. Ang taong mahal ko ay ang kasalukuyang prinsesa ng kaharian ng Liang na si Wu Ping. Kamahalan, ang gagawin ninyong ito ay makakaapekto sa ugnayan ng ating dalawang kaharian. Kamahalan. Sandali. Kamahalan, ang pamilyang Lin ay nagkasala ng panlilinlang sa hari. At kasunod nito'y pagtataksil sa bayan. Ang buong angkan ng Lin ay hinahatulan ng kamatayan. Hindi, kamahalan. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Malibang ipaglaban ni Binibining Lin ang tunay na pag-ibig. Hindi mo maaaring basta nalang kitilin ang buhay ng isang tao. Ang pag-ibig ay dapat kusa at pinagkakasunduan. Hindi mo maaaring sirain ang isang bagay dahil lang sa hindi mo ito makuha. Napatawa na lang ako sa galit. Sa ganitong panahon na nagpapatayan ng mga tao para lang mabuhay. Kinakausap mo ako tungkol sa pagkakapantay-pantay. Na ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Ikaw rin, parusahan ng kamatayan. Malupit na hari, darating din sa iyo ang parusa. Itatala ng kasaysayan ng iyong mga krimen. Ganti ng tadhana, ang buong mundong ito ay isang malaking biro. At sa tingin nyo, ako matatakot sa ganti ng tadhana. Kayo. Mayroon ba sa inyo na may sakit na hindi pwedeng mahawakan ng lalaki? O kaya naman ay may napupusuan ng iba? O baka naman may gustong makiusap para kay Lin Wanner. Pinahihintulutan ko kayong magsalita. Kamahalan, ang inyong abang lingkod, si Zhao Hongying. Mula pagkabata, sinanay ako ni Qing Lian daw rin sa sining pandigma. May isang patakaran sa aming paaralan.
Tanging ang lalaking makakatalo sa akin. Ang siyang maaaring maging aking asawa. Kaya naman nais ko pong subukan ang galing ng kamahalan. Kung sakaling matalo ako ng kamahalan, buong puso at kaluluwa ko pong mamahalin ang kamahalan. Ang ibig mong sabihin, hindi pa sapat na ako ang emperador. Kailangan ko pa maging magaling sa pakikipaglaban para lang maging karapat-dapat sa iyo. Kamahalan. Isa lamang po akong hamak na babae. Nagsanay ang kamahalan sa hangganan sa loob ng 10 taon. Wala po ba kayong tiwala sa sarili na matatalo ninyo ang isang tulad ko? Kung gayo'y mukhang napakalaki ng tiwala mo sa iyong sarili. Yamang ganyan. Zhou Hongying, binibigyan kita ng 7 hakbang. Para patumbahin sila. Kung magagawa mo, tunog ng armas. Palalayain kita sa parusang kamatayan ngayon. Ngunit kung hindi, tunog ng armas. Idadamay ko ang buong angkan mo sa iyong kamatayan. Ano sa tingin mo? Kamahalan, hindi po kayo makatwiran. Ang gusto ko po ay kayo ang makalaban. Ito ang aking lakas. Ito ang aking batas. Ano? Hindi mo kaya? Kung gayon, hatulan ng kamatayan ang buong angkan ng Zhao. Ikaw. Kalag ka rin na yan. Opo. Ang dalawang ito'y disente at kagalang-galang. Angkop siya para sa Empress. Pero ang mga pamilya nila, ang mansyon ni Prinsipe Ning at ang mansyon ng Duke, ang pinakamalaking balakid sa paglilinis ko sa korte. Nailatag na ang bitag. Kailangan na lang maghintay ng tamang pagkakataon. At sabay na pupuksain ang dalawang puwersang ito. Ang malawakang paglilinis na ginawa ni Tia sa mga opisyal ng korte ay nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang mga taong may kakayahan na naipon ko sa loob ng 10 taon sa hangganan ay nailagay ko sa mga mahahalagang posisyon sa korte. 10 taon sa hangganan. Salamat sa inyong pagsisikap. Mula ngayon, sa loob ng korte, aasahan ko kayo na panatilihin ang kaayusan para sa akin. Matapos kong makuha ang paunang kontrol sa sistema ng korte, ginamit kong dahilan ng pagkakasakit ng Empress Dowager dahil sa pangungulila sa anak niyang babae para maglabas ng isang kautosang imperial sa ngalan ng emperador na tumanggap ng mandato mula sa langit. Pinag-uutos. Ngayon, ang Empress Dowager ay nagkasakit dahil sa pangungulila sa kanyang anak na babae. Nais niyang pumili ng isang babae mula sa mga pamilya ng mga opisyal sibil at militar sa korte na papasok sa palasyo upang samahan ng Empress Dowager. Kikilalanin siya ng Empress Dowager bilang kanyang anak-anakan. Gagawa rin ng titulong prinsesa, at itatala sa maharlikang talaan ng pamilya. Ang pinuno ng kanyang pamilya ay agad na gagawa rin ng titulong marquis. Kami, ang iyong mga lingkod, ay susunod sa utos. Pero sa pagkakataong ito, walang malinaw na utos tungkol sa kung lihitimo o hindi ang pinagmulan. Kaya naman, nang mailabas ang kautosang ito, ang mga kerida ng mga opisyal sibil at militar sa korte, mga anak sa labas, at ang mga espesyal na pasalubong na inuwi ng mga general mula sa kung saan-saan, ay hindi na mapakali nang dumating ang araw ng pagpili para sa anak-anakan ng Empress Dowager. Habang pinapanood ko ang iba't ibang mga opisyal sibil at militar na pumapasok sa tarangkahan ng palasyo kasama ang mga hindi kilalang babae sa likuran nila, alam kong malapit nang magtagumpay ang plano ko. Lord Duke, kailangan nyo nang kontrolin ang apo ninyo. Hindi na natin pwedeng hayaan siyang magpatuloy ng ganito. Tama, una, nang hindi humihingi ng pahintulot sa inyo. Basta na lang niyang pinatay ang ilan sa mga utusan sa inyong mansyon. Tama, hindi siya nagpapakita ng paggalang sa inyo. Akala namin, dahil bata pa ang kamahalan, sadyang mainit lang ang kanyang ulo. At kapag ang isa sa mga babae ng ating pamilya ay naging empress, magkakaroon na ng taong kokontrol sa kanya, hindi ba? Pero hindi namin inasahan na mas lumala pa pala ang mga ginawa niya. Sa isang iglap, pinarusahan niya ang mahigit kalahati ng ating mga tauhan. At ipinapatay pa niya ang buong angkan ni Ministro Lin at Sensor Zhao. Oo nga, mahal na Duke, talagang hindi nakatanggap-tanggap ang pag-uugali ng kamahalan. Kailangan nyo ng mamagitan para ayusin ang sitwasyon. Kung hindi, lahat ng opisyal sa korte ay mangangamba para sa kanilang mga sarili. Wala nang magsisilbi ng buong puso. Ang buong imperyo ay nasa panganib. Pakiusap, mahal na Duke, kumilos na po kayo. Iligtas ninyo ang dinastiyang Zuan. Sige na sa mundong ito, aling lolo ba ang hindi magnanais ng ikabubuti para sa kanyang apo? Nakala ko na kapag ipinadala ko si Jiwei sa palasyo, maitutuwid ko siya ng maayos. Hindi ko inasahan na isa pala siyang batong matigas ang ulo. Talagang wala ng pag-asang matulungan. Alang-alang sa kapakanan ng imperyo ng Zuan. Makakaasa kayong lahat, na hindi na ako magpapadala pa sa personal kong damdamin. Dakila ang prinsipyo ng Duke. Kung ganoon, bakit hindi na lang natin palitan ang emperador? Sinong ipapalit? Sino pa ba, kundi si Prinsipe Ning?
Huwag ninyong kalimutan na ang mansyon ni Prinsipe Ning ay may itinatagong isang. Kung ang lahi ng pamilyang Xiao ay hindi magiging karapat-dapat, ang pamilyang Ning ang maaaring pumalit iyan ng kautosan mula sa kauna-unahang emperador ng Zuan. Hindi ba't siya na ang perpektong kandidato para maging bagong emperador? Isa pa, manugang siya ng mahal na duke. Mas nakikinig siya sa mahal na duke at sa prinsesa. Kapag si Prinsipe Ning na ang umupo sa trono, hindi ba tiyak na ang magandang buhay para sa ating lahat? Magandang buhay, sa tingin ko'y wala niyan. Pero dagwang patalim, kahit gaano karami ang hilingin ninyo, mayroon ako. Kamahalan. Ako at ang aking lolo ay mag-uusap lang sandali tungkol sa aming pamilya. Ang iba pang mga taong walang kinalaman dito, bigyan ng bawat isa ng tig-isang dagwang patalim, at ihatid na sila sa kanilang huling hantungan. Minamahal kong lolo, inakala mo ba na ganito ang kahihinatnan mo ngayon? Huwag kang magmayabang, bata. Sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Ang pamilya Wang ko ay may 800,000 sundalo sa labas. Samantalang ikaw, mayroon ka lang 800 gwardya ng palasyo. Ano naman ngayon kung nahulog man ako sa mga kamay mo? Hahaha, nangangarap ka pa rin pala sa iyong 800,000 hukbo. Sa tingin ninyo, bakit ko ginanap ang pagpili para sa 10 na anak ng Emperatress Dowager ngayon? Para saan? Ang 800,000 hukbo mo. Ang mga pinakamamahal na anak ng karamihan sa mga general ay nasa palasyo pa rin. Sa tingin mo ba, kikilos pa kaya sila? Kahit na, bastos kang bata ka. Nasa panig ko pa rin si Prinsipe Ning. At ang suporta ng karamihan sa mga opisyal ng korte. Habang ikaw, 800 tao lang ang meron ka. Ang 800 tao ay may sariling paraan ng pakikipaglaban. Nakapunta ako rito, dahil natapos ko na ang problema kay Prinsipe Ning. At para naman sa mga opisyal ng korte, marami akong dalang patalim. Hindi ba't kapapatay ko lang ng 4 sa kanila sa mismong harapan ninyo? Ang hindi kailanman mauubos sa mundong ito ay ang mga taong gustong maging opisyal. Tama na, talo na ako. Ang mga plano kong pinaghirapan ng ilang dekada ay sinira lang ng isang batang tulad mo sa loob ng isang araw. Pero sa huli, ako pa rin ang iyong lolo. Kung sasaktan mo ako, hindi ka ba natatakot na mapintasan bilang isang malupit na pinunong pumapatay ng sariling kamag-anak? Hindi kita kinikilala. Sino ang mangangahas na sabihing ikaw ang lolo ko? Tungkol naman sa pagkatao ng aking ina bago siya ikasal. Mayroon akong 800 paraan para ipaliwanag iyon. Ay, oo nga pala. Hindi ba uso sa mundo ninyo ang tungkol sa tunay at pekeng tagapagmana? Paano naman si Jiwei? Anong ginawa mo sa kanya? Ayos lang siya. Sa katunayan, naging matagumpay ang operasyong ito. Dahil na rin sa tulong niya sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mansyon ng duke. Pero, kung tutuusin, pinsan ko siya. Kaya hindi ko siya gagalawin. Hindi maaaring magsama ang malapit na magkamag-anak. Hayaan mo na. Hindi mo rin maiintindihan kahit sabihin ko pa sayo. Ayos lang. Hindi kayo magkadugo. Ang totoo, hindi ko tunay na anak ang nanay mo. 1 taon bago ipinanganak si Linga. Minsan ay hindi ako pumasok sa kwarto ng nanay niya. Sige na, dalhin niyo na siya. Liway, minahal mo ba ako kahit saglit lang? Yiner, ilang beses ko na bang sinabi sayo? Huwag kang pupulat ng kung sino-sinong lalaki lang dyan. Hindi ka nakikinig. Ngayon, dahil sayo, ito ang sinapit ng pamilyang Wang. Masaya ka na, lolo, nagkamali po ako. Liway, sa pagbagsak ng mansyon ng duke, ikaw ang may pinakamalaking naitulong. Dahil sayo, nalaman natin ang bawat kilos at pwesto ng mga bantay sa mansyon ng duke. Pati na rin ang bawat galaw ng matandang yun. Kung nagustuhan mo itong dalaga mula sa mansyon ng duke, gawin mo na lang siyang babae mo. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin, kamahalan. Wala po akong anumang personal na damdamin para sa kriminal na si Wang Yiner. Nagsusumamo po ako na inyong alamin ang katotohanan, kamahalan. Isang kriminal, walang personal na damdamin, pabuti. Ikaw na ang bahala sa lahat ng mga taong ito. Tungkol naman sa duke, paaminin mo muna siya tungkol sa lahat ng lihim na yaman ng pamilya Wang. Pagkatapos, bigyan mo siya ng isang kopitang may lason. Malinaw naman na wala kang binatbat sa akin kahit kailan. Bakit sa bawat buhay mo, palagi na lang mas maganda ang kapalaran mo kaysa sa akin? Hindi ko matanggap. Sa buhay na to, sinunod ko naman ang bawat hakbang mo sa nakaraang buhay mo. Bakit naging ganito ang lahat sa buhay na to? Hindi, Wang Ling. Hindi ako natalo sa'yo. Natalo ako dahil sa matandang tandang yun mula sa mansyon ng Prinsipe Ning.
Ang ingay-ingay, mga bantay, busalan ng bibig niyan. Huwag ninyong hayaang dumihan ang aking mga tainga. Halika, gamitin mo ang kutsilyong ito para patayin siya. Hindi pa ba sapat ang dinanas mong pang-aapi sa kanya sa loob ng maraming taon? Wala ka talagang kwenta. Sinong disenteng anak na babae ang hinayaang apihin siya ng isang bastarda sa loob ng ilang dekada? Ngayong nasa harap mo na siya, hindi ka pa rin makaganti. Xiao Mingyu, sinwerte ka lang dahil maganda ang sinapupunan mong pinanggalingan. Kung hindi dahil sa matandang bruhang yun, na tinulungan ng bastardo mula sa labas para paslangin ang sarili niyang anak sa loob ng palasyo. Ikaw sana ang nakaluhod dito ngayon. Kamahalan, nais akong parusahan ng inang reyna at ng prinsesa ng walang paglilitis, ako na iyong tiyahin. Sinusuway nila ang huling habilin ng ating ninuno. Ang huling habilin ng ating ninuno. Magiging kautusan lang yan kung kikilalanin ko. Kapag hindi ko kinilala, isa lang yang basurang papel. Kung hindi lang dahil sa nakaupo sa trono noon, na walang iba kundi ang lolo kong emperador na wala sa katinoan. Kung normal lang na emperador ang nakaupo, noong mga panahong kakakasal mo pa lang, sa ginawa mong paglalabas ng kautosang yan, sa tingin mo ba'y buhay ka pa hanggang ngayon? Dahil sa kaawa-awang kalagayan ng pamilya ning noon, kung inilabas mo ang kautosan sa umaga, kinahapunan, wala na ang buong pamilya ng Ning. Dapat ka pang magpasalamat at nabuhay ka pa ng mahigit 20 taon. Ang isang tulad mo, ang lakas ng loob mong tawaging tanga ang iba. Oo nga pala, ang tatay mo, isa ring tanga na ang alam lang ay maglaro ng kapangyarihan. Mayroon naman siyang mga sundalo at pera, pero ipinilit pa rin niyang makipaglaro ng kapangyarihan sa loob ng ilang dekada. Naglaro siya hanggang sa 100% ng hukbo ng kaharian ay naging mga tauhan niya bago siya napanatag. At anong nangyari? Hindi ba't winasak lang siya ng 800 kong tauhan? Tiya, hindi pa rin ba makaganti ang inang reyna? Hay nako, ang ina mong yan ay isang kahihiyan sa ating mga disenteng anak. Inang reyna, kung papatayin mo siya ngayon, ililigtas ko si Prinsesa Rangan mula sa kaharian ng Sheng. Kung pagkatapos ng araw na ito ay hindi ka pa rin kikilos. Wala na akong pakialam, inang reyna, huwag ninyo sanang isipin na masyado ko kayong ginigipit. Marami pa akong dapat gawin. Kakaunti lang ang mga taong mapagkakatiwalaan ko. Kailangan ninyong magpakatatag, Yaner. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Hindi siya kailanman nagkaroon ng magandang buhay sa kaharian ng Sheng. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon kahit saglit lang. Magagawa ko ito. Kung gayon, magpapalam na muna ako. Magpahanap ng isang tao para gumawa ng isang dekreto. Sabihin mo ngang bastardo ng matandang ginang ng mansyon ni Prinsipe Ning ay nakipagsabuatan sa mansyon ng duke upang mag-alsa. Lipulin ang buong angkan ng mansyon ni Prinsipe Ning. Ang mga ministro ng personnel, revenue, rights, at public works ay namatay sa paglilingkod habang sinusupil ang rebelyon. Bigyan sila ng titulong marquis pagkamatay nila. Ang dating crown prince ni Emperador Wu na ipinadala ng kaharian ng Liang para sa isang kasunduang pangkapayapaan. Nasaan na siya ngayon? Kailan siya makakarating sa ating hangganan? 7 araw na lang at makakarating na siya sa hangganan. Humanap ka ng paraan para maantala siya ng 2 araw. Ako mismo ang mamumuno. Ang mga usapin sa kabisera ay ipaubaya sa desisyon ng inang reyna at ng dakilang prinsesa. Masusunod po. Ipaalam sa lahat, bilisan ang pagmarcha. HYAA. Kamahalan, mahirap po ang daan sa bundok. Pakiusap, dumaan po tayo sa ibang ruta o bigyan nyo ako ng sandali. Hintayin nyo lang pong matulungan kong mga anak itong USA. Bago po kayo. Saan nanggaling ang especially iyang ito ng kaaway? Naglakas loob siyang gambale ng pagmarcha ng aking hukbo. Iparating ang utos, dumiretso lang. Hindi dapat ganito, hindi mo dapat isipin na ako ay mabait at naiiba sa lahat. At pagkatapos, ano na namang nangyayari sa unahan? May isang babae po sa may tulay na gustong makita ang kamahalan. Kamahalan. Paano mo ako matutulungan? Pakasalan mo ako at gawin mong reyna. Sinabi ng aking guro na taglay ko ang pinagpalang tadhana ng Phoenix. Ang sino mang makakamit sa akin ay makakamit ang sanlibutan. Ngunit kung gusto mo akong pakasalan,
Ang buong kaharian ang dapat mong ialay bilang dote. Kapag ako'y iyong pinagtaksilan, kalahati ng kaharian ang magiging kabayaran. Ano nga ulit ang sabi mong tadhana mo? Mag-iwan ka ng 300 tauhan para habulin sila. Ang lahat ng miyembro ng sinasabi mong sekta ng mga manlilinlang na iyan, ipapatay silang lahat. Ang mga natitira, bilisan ng pagmarcha. Kapag may nakasalubong na namang babaeng humaharang sa daan, huwag kayong hihinto, sagasaan ninyo ng dirdiretso. Pasusunod. Kamahalan. Paano kung totoo ang sinasabi ng babaeng iyon, na siya ang itinakda ng langit? Kung ganoon, ang isang kaharian ay hindi na itatayo sa mga hula-hula lamang ng ilang manlilinlang. Ito ay idinadaan sa pakikipaglaban. Ang inyong lingkod na si General Wang Ping ay nagbibigay pugay sa kamahalan. General Wang, umalis kayo ng kampo nang walang pahintulot. Saan ninyo balak magpunta? Hindi po ninyo marahil nalalaman, kamahalan. Ang kaharian ng Liang ay nagpadala ng sugo para sa isang kasunduang pagpapakasal. Ang kanilang pangkat ay tinambangan ng mga bandido sa malapit isang araw na ang nakalipas. Inutusan po kaming sagipin sila. Mag-iwan ka ng 300 tauhan na susunod sa akin. Ang iba ay bumalik na sa kampo para magpahinga. Wang Ping, ikaw ang manguna sa daan. Sasama ako sa iyo. Hindi mahalaga ang iba. Hindi maaaring mapahamak ang dating prinsipe ng Liang. Masusunod ang inyong utos. Bakit ngayon lang kayo dumating? Dapat mas maaga kayong dumating. Dahil sa inyo, namatay si Lanner. Ako ang rehente. Pagbalik ko sa kaharian ng Zuan, ipapatay ko kayong lahat. Hindi na ngayon. Isa na akong ganap na emperador. Para saan pa ang isang rehente? Dating prinsipe ng Liang. Hindi mo na kailangang pumunta sa Zuan. Paano kung magkaroon tayo ng kasunduan? Aking mga ministro, ang pagpapadala sa prinsipe ng yumaong emperador upang makipag-isang dibdib sa kalapit na kaharian para sa kapayapaan. Ito ay isang hakbang na walang sinumang nauna. Hindi ba't ako ang kauna-unahan sa buong kasaysayan na gumawa nito? Hindi po kayo karapat-dapat sa titulong iyan, kamahalan. Sino kung gayon ang karapat-dapat? Kayo, bilang isang babae, ay umakyat sa trono. Ito pa lang ay pambihira na para sa mga kababaihan. At ngayon, hindi kayo nagpatali sa pagkakaiba ng lalaki at babae. Ang pag-uutos sa prinsipe na magpakasal para sa kapayapaan ay tunay na walang katulad sa kasaysayan. Kayo ang pinakadakila sa lahat ng dakilang babae. Kamahalan, sumasaludo po ang inyong abang lingkod. Kamahalan, may kagyat na ulat militar. Bumagsak na ang 72 syudad sa hangganan. Ang malaking hukbo ni Prinsipe Hudan ay papunta na sa kabisera. Ang taksil na anak na yon. Ang lakas ng loob niya. Kapangahasan, naglakas loob siyang mamik ng utos militar. Gusto mo bang ubusin ko ang buong lahi mo? Kamahalan, isipin po ninyo. Itong si Prinsipe Hudan. Sa loob ng maraming taon, matagal nang durog ang loob niya sa takot sa inyong kapangyarihan. Paano siya maglalakas loob na mag-aklas laban sa inyo? Isa pa, ang babaeng mahal niya ay naririto pa sa palasyo. Siguradong may isang general sa hangganan na nagpabeya sa kanyang tungkulin. Tinamantala ng kaaway ang pagkakataon at nakapasok. Dahil sa takot na mapanagot ninyo. Kaya siya nagulat ng maling impormasyon. Sinabi niyang hukbo raw ito ni Prinsipe Hudan. Aking tapat na ministro, may katuwiran ng iyong sinabi. Salamat sa iyo. Kung hindi, naloko na sana ako ng mga sinungaling na yan. Mga bantay. Ang taong ito ay nagulat ng maling impormasyon. Kalagkarin niyo siya palabas at pugutan ng ulo. Kamahalan, lahat po ng sinabi ko ay totoo. Si Prinsipe Hudan po talaga iyon. Kamahalan, iminumungkahi ko pong magpadala tayo ng mag-iimbestiga. Aking tapat na ministro, huwag kang mag-alala. Nariyan ang aking dakilang general na si Dingwo. Maliit na grupo lang yan ng kaaway na nakalusot. Hindi dapat ikabahala, huwag mo nang intindihin yan. Aking ministro, kumain ka na lang at uminom. Hindi ba't sinabing isang maliit na grupo lang ng kaaway iyon? Paanong nakarating na sila ngayon sa mismong tarangkahan ng kaharian? Nasa baryo na sila ng Xinyang. Kamahalan, tiyak na ang general sa unahan ang nagpabeya sa kanyang tungkulin. Matagal na siyang kasabwat ng kalaban. Nakipagsabuatan siya mula sa loob para kusa nilang papasukin ang mga kaaway. Kamahalan, sa ngayon, kailangan nyo lang pong magsalita ng malumanay. At suyuin ang dakilang general na si Dingwo. Hindi maaari. Noong nakaraang araw, kumuha lang naman ako ng 2 pang lalaking paborito. Tapos naglakas loob siyang simangutan ako. At ngayon, gusto mo akong magmakaawa sa kanya. Hindi ba't para na rin akong umamin ng pagkatalo sa kanya niyan? Kamahalan, ang mga lalaki po, minsan kailangan lang ng kaunting suyo. Magsabi lang kayo ng ilang matatamis na salita, at hindi ba't lahat ng sabihin nyo ay gagawin niya? Pero, aking kamahalan,
Iligtas muna natin ang inyong kaharian. Hindi ito ang oras para sa alitan ninyo. Kamahalin, hindi nyo na po kailangang pumunta. Ang dakilang general na si Dingwo ay kusa nang nagpunta sa baryo ng Xinyang. Kamahalin, bakit po tayo tumigil dito? Bakit hindi natin diretsuhin at salakayin ang kabisera ng Liang? Madali lang kausap ang ibang mga general ng Liang. Kung gagamitin natin ng maayos ang barahang si Prinsipe Hudan, siguradong walang kahirap-hirap ang pagsugod natin. Pero ang dakilang general na si Dingwo na nasa baryo ng Xinyang ay ang tapat na sip-sip ng kasalukuyang Emperoress ng Liang. Ang Emperoress ng Liang ay nanatili sa trono sa loob ng maraming taon. Dahil lang sa kanya, ganoon ba siya kalakas? Magtiwala po kayo sa inyong lingkod, kamahalin. Handa po akong gumawa ng isang panatang militar. Isinusumpa kong papatayin ang taksil na yan. Hindi sa hindi ako naniniwala sa iyo. Ayon sa pagsasanay na ibinigay ko sa inyo noong nasa hilagang hangganan pa tayo. Kayang-kaya niyong talunin ang kahit anong hukbo sa panahong ito, pero masyadong malaki ang magiging kapalit niyan. Kayong lahat ay ginugulan ko ng 10 taon sa hilagang hangganan upang sanayin at maging mga piling mandirigma. Paano naman ako napadpad dito? Mayroon akong lihim na sandata para sa kanya. Binibini, bagong bukas lang po ang restaurant na ito. Kamahalin, narito na po ang babaeng sinasabi ninyong kayang gawin ang lahat. Bumaba ka na at maghanda. Opo, Ate Ruyan. Sa tingin ninyo, kung sakaling matalo ng dakilang General Dingwo ang mga kalaban, gagawin kaya siya ng kamahalan na asawang hari? Sa tingin ko, 80%, oo. Ang dakilang general, sa kamahalan na mas matanda sa kanya ng ilang taon, ay matagal nang may malalim na pagtingin. Dati kasi, masyadong maraming iniisip ang kamahalan. Ngayon, isa itong malaking serbisyo sa pagliligtas ng bansa. Kung talagang tatanggapin siya ng kamahalan, mas kaunti ang patutol sa korte. Kawawa lang talaga si Binibining Jiao. May kasunduan na sila sa kasal ng dakilang general. Kaso, may gusto ang babae pero walang interes ang lalaki. Para hintayin ang dakilang general. Hanggang ngayon, 25 anyos na siya ay hindi pa rin nag-aasawa. Binibini, hindi na po ba kayo kakain? Anong kakainin? Tara na. Binibini, baka may paraan pa para maayos to. Anong naiisip mong paraan? Binibini, isipin niyo po. Hindi ba't may kasunduan kayo sa kasal ng dakilang general? Pumunta ka sa Xinyang County pagkalipas ng 2 araw. At ano namang gagawin ko roon? Hindi niya rin naman ako haharapin. Binibini, sa ordinaryong araw, natural lang na hindi ka haharapin ng dakilang general. Pero paano kung sabihin mong nandoon ka para pag-usapan ang pagpapawalang bisa ng kasal? Pagdating doon, humanap ka ng paraan para ibuhos ito sa kanyang alak. Kapag may nangyari na sa inyo ng dakilang general, may pag-asa pa ba ang kamahalan at ang dakilang general? Sige, ganyan nga ang gawin natin. Kamahalan, nagtagumpay na po si Ruyan. Utusan ang kampo militar na salakayin ang syudad ngayong tanghali. Patay na ang dakilang general ng kalaban na si Dingwo. Mga kawal, sumunod kayo sa akin at gibay ng pader. Sinong nagsabing patay na ako? Sino kang general ng kalaban? Napapaligiran ka na. Ako ang general, bilang pag-alala sa dati kong pakikipagkapatiran kay Prinsipe Huden. Papayagan ko kayong lahat na umalis kaagad. Huwag nang habulin. Mahal na hari, lulusubin pa ba natin ang syudad na ito? Pinipilit niya lang lumaban. Baka isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Ang mga nasa magkabilang panig ay tiyak na pain lang. Kung talagang malakas siya, matagal na sana siyang lumabas ng syudad kasama ang kanyang hukbo para salakayin tayo mula sa harap at likod. Mga kawal, humanda sa pagsalakay. Dakilang General. Kahit sa mundong ito, maituturing pa rin siyang isang bayani ng kanyang panahon. Sayang nga lang at pag-ibig ang nagpabagsak sa kanya. Bigyan niyo siya ng marangal na libing. Masusunod, magpapahinga tayo rito ng isang araw. Bukas, papasok tayo sa kabisera ng kaharian ng Liang.